Alright guys, welcome to our Moto Vlog episode 2. So ngayon dumating na yung ating pinakahihintay na top box. I-review natin to pero check muna natin yung kabuuang forma niya. Tingnan nyo guys. So ito nga pala is nabili ko from Sec Moto Supply, itong 10 liters na top box na to. So 10 liters lang siya, pero alloy siya. So sinabi ko sa first vlog ko na gusto kong maglagay ng top box, pero ayoko yung na-overpower yung motor natin. So ganyan kalaking top box yung nilagay ko. Ano nga bang malalagay dito? Maliit lang siya, pero tingnan nyo naman. It's streamlined. Very streamlined. Diba? So, hindi siya, kung titingnan nyo, hindi siya nag-overlap sa width ng motor mismo. So, ayan yung nagustuhan ko dito. At, yan, may malalagay ka ditong kapote, siguro documents, ganyan. At iba pang mga maliliit na bagay like some tools. Diba? So, mas maganda na rin na may ganito kahit maliit. Pero formang-forma naman. So bagay na bagay ito sa mga maninipis na motor para sa akin. It looks good and it looks proportion sa ating Sniper 155. Tingnan nyo naman guys, oh. Diba? Napaka-pogi. Ayan, so hindi naman siya yung parang malaki talaga sa likod. Tsaka yung gusto ko lightweight lang. Kasi mag-iiba yung handling niyan kapag nilagyan mo ng malaking top box. Mabigat yun, di ba? So sa weight naman ito, siguro mga nasa 1 kilo lang, ganyan. Di ko pa siya natimbang pero parang helmet lang yung kagaan niya. Alloy naman siya, so tingnan natin yung anong nasa loob. So ito, nilagyan, may mga gamit na siya. So yan, kunin natin lahat ng mga gamit para makita nyo. Ayan o. So, sukat din natin kung ano yung width niya. So, di ko na inano yung pagkabit sa kanya. Di ko na binidyohan. Kasi madali lang naman siya ikabit. Plug and play lang talaga, literal. So, dito nga pala yan. Yung bracket niya, okay lang naman. Yan, tatlo yung ano niya. Yung parang ganito niya. So, yung dalawa, may parang ganito. Pero yung isa, parang support lang. At saka yung panghuli, ito yung lock niya. So, yun yung nagka-clamp dito. Okay. So, murang-mura lang to guys. Nasa 1,000 pesos lang yung bili ko nito. Lalagay ko na lang yung link sa description at tingnan nyo na lang sa comment section kung gusto nyo. So, maganda to for mga maliliit or mga maninipis na motorsiklo. Mga underbone in particular or mga classic bike, di ba? Sobrang pogi nito kapag nagkaroon ka ng or nilagyan mo ng top box na ganito. Kung mag-opt-in ka to install a top box. So yan, made of alloy nga pala siya guys. So alloy naman to. Yan o. Tsaka ganito kaliit yung ano niya. So parang yung metal alloy lang na top box. Katulad lang ng mga material nun. Kaso lang, maliit siya. Yan. Square lang. Meron tong option sa link na binigay ko na talagang product na to na dalawang bibilhin mo, mga 2,000 pesos lang. So, option 1 is single, option 2 is double. Bakit may ganung option? Maganda to gawing side panniers eh. Diba? So, kung may malaking motor ka, siguro, lagay mo as side panniers. So, gusto mo dalawa. Tapos may malaking top box. Pero yung ginawa ko siyang top box. Yan. Siya nga pala yung gamit natin bracket is of course K3 rack. Yan. Maganda kasi yung K3 rack. Makikita ko naman sa quality. Yan. Goods na goods. Maganda yung metal na ginamit nila. So, hindi yung madaling nababasag or nababali. Meron siyang leather sa loob. Yan. Yan, makapal din yung leather nito, no? Makapal din.
Tsaka dito naman is rubberized na rin. So kapag sinara mo siya, yan, waterproof or water resistant. So hindi basta-basta mapapasukan ng tubig kahit na i-car wash mo. So ito yung magsiseal sa loob ng ano mo, ng top box mo. So it remains dry, nasa 29 cm or 28. 28 to 29. Yan yung ano niya. So square naman to, ganun din kahaba rito. Dito naman sa loob niya, siguro nasa mga ano lang to eh. Mga 26, 27, ganun. Yung loob na dimension niya. Yan guys, yung haba naman niya nasa ano lang, siguro. Yan, mga 20 cm yata. Mga nasa 20 cm. Pero kung dito tayo, yan, mga nasa 19 lang siguro. Pero ito yung binasihan ko sa ano, sa estimate na height niya. Yan. Meron nga pala siyang ibang variant. Competitor nito, pero mas mahal yun. Feeling ko mas premium kasi anti-scratch na siya. So, hindi siya ganito yung smooth. Gray yung color niya, pero anti-scratch. Yung medyo magaspang yung may texture yung surface niya. So, yung top box na yon is from Mokoto. Yung 7 series nila. So, aside from the 10 liters, meron din silang 15 liters. Meron silang dual lock at meron silang single lock. Ito yung dual lock tsaka single lock, iba yung dimensions nun. Magkakaiba. So, yung single lock niya is mas malapad dito. Yan. Tsaka meron siyang bracket dito. And meron siyang parang handle. Yung single lock yan lang. Pero ito yung napili ko. Mas maganda kasi to para sa akin. Mas nagagandahan ako dito. Tsaka mas mura lang. Yung SEC na variant is very affordable. Nasa 1,000. Pero yung Mokoto na 7 series is nasa 2,000 plus. Ilalagay ko sa description yung mga link ng mga top box na pwede nyo pagpilian. So, bakit nga ba ganito kaliit yung binili ko? Sige. Reason, unang-una is yun, aesthetics. Gusto kong ma-preserve yung forma niya. Para sa akin maganda kasi maliit lang yung top box. So, hindi nag-overpower yung top box sa mismong motor natin. Parang brusco pa rin tingnan. Kasi kapag nilagyan mo yung sniper ng malaking top box, parang yung brusco, yung top box, hindi yung motor mismo. Ayan, merong konting compartment. Ayoko namang magdala ng maraming gamit at pasok sa motor kasi bibigat yung motor eh. So during travel, siguro lalagyan ko na lang ng backpack to. Patungan ng backpack tas isa strap ko ganyan. Travel light lang kami so lalagay ko dito yung ibang gamit. May backpack dito for my partner, for my OBR, mga gamit niya. Tsaka ako, hindi naman ako nagdadala ng maraming gamit talaga. I can travel light. So, lahat ng gamit ko, pwede sa tank bag ko. Meron akong tank bag, yung gamit ko sa ADV 150. Pero pwede naman siya dito. So, hindi naman siya hindrance. Pero marami din yung pwedeng ilagay sa loob. So, kayang-kaya yun mga 3 days worth of clothes. Yan. At saka konting gadget na rin. Konting toiletries yan. Travel light lang. So, dito mapipilitan ka talagang budgetin yung space ng bag mo. That's a good thing kasi para malimitahan mo naman yung weight na kinakarga mo sa motor mo kasi yung sniper, kung titingnan nyo sa manual, hindi naman malaki yung capacity niya when it comes to weight or yung karga niya, pwede mo ikarga, diba? At least, yung nalagay ko na top box, hindi naman siya hindi naman siya sobra kabigatan, hindi naman siya nagko-contribute ng malaki sa overall weight na kinarga natin sa motor natin. Kasi yan meron tayong bracket, may kabigatan din yung bracket, yung base plate, tsaka yung ibang gamit, di ba? So, as much as possible, I want to save weight. Kaya ito yung binili ko. So, goods na goods yan. Yan, sobrang pogi, oh. Yan, ang ganda ng setting ko dito. Yan, magandang lugar to. Wide angle nga natin. Yun. This is a very beautiful place. Yan. Kaya dito ako nagbablog. Dito ako palagi nagbablog. Siya nga pala, before ko makalimutan, yan, ito yung gamit ko, pampakintab. Sinubukan ko to, gwapo. Gwapo din naman, maganda rin yung resulta. Kumikintab naman talaga siya. So, lalagay ko yung link sa description kung gusto nyo to. Affordable lang. Ceramic spray coating. Yan. Yan.
So quality naman, kahit 1,000 pesos lang siya, quality naman siya. Very good. Nung kinabit ko siya, meron lang siyang konting mga alog. Yun. Umaalog yung ito, especially itong lock na to. Umaalog siya. So yung ginawa ko, lagyan ko na lang ng electrical tape. Kasi may gap yan eh. So nagiging maingay. So yan, lagyan ko lang electrical tape, nawala na. Tsaka dito, yan, merong konting allowance kasi. So pwede mo naman yang adjustin. Yan, pwede mong ma-adjust yan dito sa loob. Ganun naka-forward to ng konti so may allowance. Kaya umaalog. So yung ginawa ko, in-adjust ko ng konti, in-atras kong ganun para medyo humigpit siya. So yun yung ginawa ko. Kapag naranasan yung kumakalog, yan, umaalog yung mga ingay, yun lang yung adjustments na gagawin nyo. Pero yan, so far, very good naman. Wala nang alog, actually, wala nang ingay. Yan. Dati may parang kumakalampag dito. So yan. Yan lang talaga yung solution ko, yung electrical tape. Okay guys, yun lang. So yun lang yung episode 2 natin. For the next episode, yung paparating na ibang accessories like winglet and belly pan. So abangan natin yun. Hindi pa naman dumating pero something to look forward to our episode 3. Tsaka meron tayong pinaplano na mga biyahe. So magbablog din tayo doon. This is your boy Mohayag. Thank you for watching. See you on the next video.